So, good morning mga master. Ngayon, meron tayo dito isang Victorino 250i ng FKM Motors Philippines, no? So, pinahiram ulit tayo ng isang unit for review. So, ito siya. Victorino V-Twin Cylinder 250i. So, 250cc. Ang laki ng makina niya, oh. So, dalawang cylinder na magkasalungat, di ba? So V-twin, kaya tinatawag siyang V-twin kasi para letter V. Parang sa mga sasakyan ng mga V-engine, di ba? Yung mga V6, V4, V8, mga ganyan. So sa kanya naman is V-twin, so dalawa. So twin cylinder siya, 250cc. Fuel injected to mga master. Yun nga lang, hindi siya water cooled. So air cooled lang siya. So 250cc na air cooled. So ayan, makita nyo yung mga spacing nyo dito kasi yan yung nagpapalamig sa kanya. Yan. Wala siyang radiator. So air cooled lang siya. So tingnan muna natin yung specs nya, itsura nya. So sa harap, ito yung speedometer nya, medyo maliit lang. And then headlight nya is, ayun yung park light nya. Yung daytime running nya is yung old school type pa siya. Bombilya nya is, yung headlight nya is bombilya pa, no? Tapos yung fender nya is medyo maigsi, parang scrambler type. And then disc brake nya, medyo maganda yung disc nya, medyo malaki. Then yung caliper nya is dalawang piston. Tapos naka-rim siya bale. So CST tires din ang ginamit nila dito. So ang sukat ng goma nya is 100 by 80 by 17. And then, ang wide naman ng rim niya is 2.50 by 17. So, medyo malapad yung rim niya. No? Tapos, may boot na rin siya. Yung shock niya is hindi pa siya inverted. Unlike nung sa XXR 150. So, siya hindi siya inverted. Pero maganda yung pinaka-ehe niya. No? So, pabaligtad yung nut niya. Yan. Tapos, stern signal light niya is bombilya din siya. And flexible. Tapos ito, meron siya dito yung charger mga master. Ito, meron siyang charging port dito. Ayan. So pagka halimbawa kailangan mo mag-charge, so ayan, yan. Tapos yung handlebar naman natin, so medyo makapit yung grip. And then side mirror niya is bar end, naka bar end siya, medyo malaki rin, no? Tapos mid-rise yung kanyang handlebar. Ito ignition niya. Ayan. Tapos tingnan nyo yung cage niya. So digital siya na may pagka old school din kasi yung speedometer niya, ay rather yung RPM niya is gauge pa siya, yung analog, no? Tapos signal lights, turn, ayan, no? Tapos neutral, tapos yung high. So dapat umandar siya. Then yung check engine niya. Ito yung lagay ng fluid naman mga master. So medyo pagka old school din. Tapos kill switch, starter, and then yung busina, high low, tsaka passing light meron siya. Ang wala lang sa kanya mga master is wala siyang hazard. Wala siyang hazard. So ikaw na yung magpapalagay sa kanya kung gusto mong lagyan. Yun nga, isa pang napansin ko sa kanya mga master, pag sinakyan mo siya, hindi mo masyadong kita yung gearing, yung gear niya, tsaka yung kilometer, pati yung fuel gauge niya kasi masyado siyang nakayuko. So sana medyo nakalift ng konti, ano? Tapos yung tangke niya, medyo malaki. Meron siyang 17 liters na tangke mga master. Yan yung cylinder niya. Tapos naka single shock din sa likod niya, so medyo malaki yung shock niya sa likod. Maganda maglaro to eh. So yung bounce niya talagang smooth na smooth. Pati sa harap maganda suspension nito. And then kill switch, meron siya ditong switch sa side stand, so hindi siya under pag nakambyo mo siya. Pero mag-start siya habang nakababa yung side stand. Pag di mo inangat yung side stand at hindi ka nakapiga sa clutch mo, hindi siya kusa siyang mamamatay. Rather nakakambyo ka, kusa siyang mamamatay. So dapat naka-neutral ka talaga. So 1 down, 5 up, 1 down, 4 up mga master. So 5 speed lang nga pala siya. So yan yung pinaka plato niya, so medyo malaki. And then yung footrest niya lahat
natutupi. Tapos naka ano na rin siya, naka shifter. Sa upuan naman mga master, medyo matigas nga lang siya, pero leather seat siya. And then meron siya ditong grab bar sa likod. Sa rear naman mga master, wide din yung rim niya dito, so 3.0 by 15, so maliit yung likod. So 17 yung harap, and then yung likod niya is 15. So CST tires din. Sukat nito is 130 by 90 by 15, no? And then eto master, ito yung maganda dito, yung tambucho niya solid tumunog. Ayan, so magkahiwalay siya, tas dito ayan yung pagkabali niya. Ayan, solid. Mas maganda pa itunog nito kumpara dun sa Falcon X400, no? So ayan yung pinaka features niya. Yan yung pinaka makikita mo dito sa Victorino. Ito naman yung tail light niya, no? Tapos signal light niya, meron siya ditong plate light na LED. LED to, pero ito bombilya. Ito LED. Tapos single caliper yung brake niya sa likod. So maganda din braking system nito. Ang lakas ng ang lakas ng preno. So yan siya mga master. Then start natin. So ito yung kill switch. Engine specs mga master, so yun nga, 4-stroke, air cooled, tapos V-twin, so dalawa yung cylinder niya, 250cc, tapos maximum horsepower niya mga master is 12.5 kW at 8,500 RPM. Ang maximum torque naman niya is 17 Nm at 5,500 RPM. So EFI mga master, 5-speed manual transmission. Sa presyo naman mga master, 158,000. So sa tingin nyo, mura ba to o mahal para sa specs na meron siya?